Bakit hirap ang mga Pilipino na magsalita ng English? Napansin mo ba, mahigit 10 taon tayong nag-aral ng English. Elementary, high school, hanggang college nag-aaral tayo ng English. Pero kapag may foreigner na, o kaya naman kinakailangan na natin magsalita ng English, parang nawawala lahat ng pinag-aralan natin. Blanco, kinakabahan, at minsan ang gusto na lang nating sabihin ay, ala, ikaw na lang. At kung nakaka-relate ka, huwag kang mag-alala. Kasi sa mga video na ito, pag-uusapan natin kung bakit nahihirapan tayong mag-English at ano ang unang step para ma-improve ito. Hello everyone! Welcome sa Learn with Ricky, and as all of you know, maybe I am Ricky. Ako si Ricky. At kung gusto mong matutong mag-English sa paraang simple, praktikal at madaling maintindihan, nasa tamang channel ka. Hindi kita tatambakan ng napakaraming grammar rules. Wala tayo sa school. Ayoko din nun. Ang goal natin ay matutong gamitin ang English sa totoong buhay. Kaya, simulan na natin. So, una sa lahat, takot tayong magkamali. Kapag may nagsasalita ng English sa harap ng klase, ano ang agad natin iniisip? Baka mali ang grammar ko. Baka mali ang pronunciation ko. Ala, baka pagtawanan ako. At dahil doon, mas pinipili na lang nating mga Pilipino or karamihan ng mga Pilipino na manahimik na lamang. Pero ito ang gusto kong tandaan nyo guys. Hindi ka magiging fluent magsalita ng English kung hindi ka magsisimulang magsalita ng English. Lahat ng mga galing mag-English ngayon, tumaan din sila sa pagbibigilin. Yun ang unang rason. Pangalawang rason, lagi tayo nagsasalin. Ang daming proseso. Bigas na intindihan ko kasi kasama yan sa proseso. Halimbawa na lang, gusto mong sabihin na kumain na ako. Bigla kang mag-iisip, kumain na ako. Teka, ano ba to sa English? Ako ay kain, ate, in a past tense. So parang, I already ate. So, di ba, ang dami na agad proseso. Hindi naman tayo grade 2. So, parang, yun yung pinaka-pangalawang rason kung bakit tayo nahihirapan magsalita ng English. Bago ka pa magsalita, ilang segundo na ang lumipas. Kaya minsan nahuhuli ang response natin. Lilinawin ko lang, walang mali dito, pero pwede natin itong i-improve. Ang goal natin ay unti-unting masanay ang isip natin na direktang mag-isip gamit ng English. Hindi ito mangyayari sa isang araw. Tatapatin ko na kayo, hindi ito mangyayari overnight. Pero mangyayari ito kung palagi kayong magpa-practice. Alam nyo guys, practice. Practice lang ng practice. Yan ang sagot. Pangatlo, puro tayo aral. Ito, dito papasok yung mga mahihilig mag-aral. Pero kulang sa practice. Parang gusto mong matutong mag-bike, kaya manunood ka ng 100 videos about sa pagbabike, magbabasa ka ng 100 libro kung paano mag-bike, pero hindi mo tinatry ng sa sarili mo. Hindi ka talaga sumasampa sa bisikleta. So, paano ka matututo? Kaya ngayon, katulad ng sa English, hindi sapat ang puro grammar lang. Kailangan ginagamit mo rin ito. Kaya ngayon, may challenge ako sa inyo. Simula ngayon, kapag may ginagawa ka, subukan mong sabihin, subukan mo siyang sabihin sa English. I am drinking water. I am sitting on a chair. I am using my phone. And I am studying. I am teaching. Hindi naman kailangan sobrang haba. Hindi din naman kailangan perfect. Ang importante, nasasanay ang utak mo mag-isip gamit ang English. Gets? Ay gusto kong sabihin ito bago tayo matapos. Kung natatakot kang mag-English dahil baka pagtawanan ka, huwag dito. Sa channel na ito, okay lang magkamali. Okay lang kung beginner ka, kasi lahat naman tayo diyan nagsimula. Ang importante, araw-araw tayong may natututunan, at ngayon naman, may challenge pa ulit ako sa inyo. Isa pang challenge. Sa comment section, gumawa ka ng isang simple English sentence tungkol sa sarili mo. Halimbawa, ako, I'm still a college student. Or, I am a college student. Or, I like coffee. Or, I have one brother. Basta kahit simpleng mga sentence lang about sa sarili mo. Nabasa ako ng comments niyo at tutulungan ko kayo kung may kailangang i-correct. Kung may natutunan ka sa video na ito, don't forget to like and subscribe. At tandaan mo,
Hindi mo kailangan maging perfect para makapagsalita ng English. Ang kailangan mo lang ay magsimula. And again, this is Ricky. Thank you all for watching, and I will see you in our lesson 3.